Pinagmamasdan ni Kitesok ang sugat ni Koaki na inayos na para sa prosthetic. Tinanong ni Naruto kung hindi ba niya pwede ibalik ang kamay niya, pero sinabi ni Kitesok na hindi pa ganun ka-advance ang technology nila kumpara sa Kara, kaya aabutin ng oras bago matapos ang prosthetic. Sinabi ni Naruto na pwede namang gamitin ang isa sa mga prototype na ginawa para sa kanya. Ipinaliwanag ni Kitesok na ang prosthetic ay gumagana sa chakra ng magsusuot, kaya nagdesisyon si Naruto na patuloy na i-mold ang chakra habang gising si Koaki para gumana ito. Sinabi niya na ang sitwasyon ay halimbawa kung paano nagkokonekta ang chakra. Nag-comment si Boruto kung ang cool tingnan nito at nagbiro na gusto niya rin. Nag-alok si Koaki na pasabugin ang kanyang kamay para alisin ang karma ni Boruto, pero sinabi ni Boruto na biro lang iyon at natawa sina Naruto at Kitesok. Natapos ni Amado ang maintenance kay Boro na nagrereklamo naman. Dumating ang drone ni Delta at kumonekta sa terminal. Nagpasok si Amado ng command at na-download ang consciousness ni Delta sa isa sa dalawang spare na katawan niya. Sinipa niya ang container, nabasag ang takip at nagmura kay Naruto habang inaalipusta si Amado. Tinutukso siya ni Boro tungkol sa pagkatalo niya. Ikinalat ni Delta ang mga nangyari para kay Boro at Code na nagulat na pinrotektahan ni Koaki ang anak ni Naruto. Pinatahimik ni Jigen ang usapan at pinaalala na sinabi niya kay Delta na sundin si Koji. Sinabi niya kung nasaan si Koji, at sinabi ni Delta na nasa Konoha pa siya, nagtatago, at pinayagan ng Konoha na dalhin si Koaki para makakuha ng intel tungkol kay Boruto Uzumaki. Na may karma rin. Nagulat ang lahat sa balita. Sinabi pa niya na pareho silang Boruto at Koaki ay lumakas nang mag-resonate ang kanilang karma. Pinag-isipan ni Jigen ang huling ginawa ni Momoshiki. Pinag-usapan ni Naruto si Koaki kasama sina Sasuke, Sai, at Shikamaru. Sumasang-ayon si Sasuke na protektahan si Koaki laban sa Kara, pero ayaw umalis ni Shikamaru sa ideya na dapat may security si Koaki. Iniatas niya kay Konohamaru na bantayan siya. Patuloy na mino-monitor ni Koji ang bahay ng Uzumaki gamit ang kanyang toad. Tinanong ni Koaki si Naruto kung bakit ginagawa niya lahat ng iyon para sa kanya. Sinabi ni Naruto na maliit lang iyon kumpara sa pag-save niya kay Himawari at naalala siya ni Koaki sa sarili niya noon. Humiling si Koaki na turuan siya ng ninjutsu at pumayag si Naruto. Sinimulan din niyang ayusin ang base ni Himawari. Habang nagtatrain, palagi siyang pinaalalahanan ni Naruto, Boruto, at Mitsuki na huwag gumamit ng scientific ninja tools o umasa sa karma. Naghanda si Sasuke na turuan si Sarada ng Chidori at nagpakita ng demo. Narinig ni Boro si Code at Amado, natutunan niyang may traitor, at nagbanta na patayin ang lahat at gumawa ng bagong inners. Nagpraktis si Sarada ng Chidori at binigyan siya ng tips ni Sasuke bago siya tinawag ni Sai. Nagkita siya kay Boruto, Koaki, at Mitsuki na bumibili ng Extreme Shinobi Picture Scrolls cards. Malungkot si Boruto dahil nakuha niya ulit ang card ng ama niya at nakakuha si Koaki ng Rare 4th Hokage card na inalok niyang ipagpalit kay Boruto. Sa gabi, habang natutulog si Naruto, natapos ni Koaki ayusin ang vase pero may nakita siyang tugas ng magbuhos ng tubig. Balak niyang lumabas para hanapin ang nawawalang piraso pero nagpakita si Kurama, sinasabi kay Koaki na huwag iwan si Naruto. Nagulat si Koaki sa biglang pagpakita ni Kurama na ipinakilala ang sarili at sinabi na pinanood siya habang natutulog si Naruto ay utos ng 5 cage. May ideya siya tungkol sa Tailed Beast mula sa pagbasa ng files ng Kara at inisip na dahil nakasil si Kurama sa katawan ni Naruto, kaya siya ang namumuno sa Konoha. Itinama siya ni Kurama, ipinaliwanag ang mga pagkakapareho ng buhay ni Naruto at Koaki, at ibinahagi ang lahat ng hirap na ginawa sa buhay ni Naruto mula sa kung paano napilitang saktan ang malalapit sa kanya. Hanggang sa kung paano siya minaliit ng village dahil siya ay Kurama's Jinchuriki. Pinag-usapan din ang irony sa paggamit ni Naruto ng Shadow Clone Technique at sa kanyang kalungkutan na naalala ni Koaki sa sinabi ni Naruto tungkol sa Jutsu. Ipinagpatuloy ni Kurama, sinabi kung paano napuno ni Naruto ang puso niya sa paglipas ng panahon at kung gaano siya kalakas kapag pinoprotektahan ng kanyang mga kaibigan. Napaluha si Koaki sa pagkakaalam nito at sinabi ni Kurama na hating gabi na. Kaya dapat hanapin na lang ang nawawalang piraso ng vase kinabukasan. Kinabukasan, naalala ni Koaki kung paano siya tinuruan ni Jigen at natutunan ng pag-akyat sa puno mula kay Naruto. Pinagmamasdan siya ni Sarada at Mitsuki mula sa malayo at habang naiintindihan ang sitwasyon ni Koaki, naiinggit si Sarada sa atensyon na binibigay ni Naruto sa kanya. Pinaliwanag ni Mitsuki na normal lang yon dahil tinatrato ni Naruto ang lahat sa village na parang pamilya at handa siyang isama si Koaki sa kanila. Matapos mag-training, tinanong ni Naruto si Boruto tungkol sa sakit mula sa karma.
Sinabi ni Boruto na matagal nang hindi masakit at sinabi rin ni Koaki na ganoon din sa kanya. Determinado na hindi mapag-iwanan, sinabi ni Sarada na tinuturuan siya ni Sasuke at hiniling ni Boruto na ipasa ang mensahe na gusto niyang mag-training ulit kasama siya. Inimbitahan ni Boruto si Koaki na sumali sa training nila pero tumanggi siya, sabi may kailangan siyang gawin mag-isa sa bahay. Sinabi ni Boruto na kahit hindi niya alam ang nararamdaman ni Koaki, hindi na siya nag-iisa. Ibinunyag ni Koaki na si Jigen ang nagbigay sa kanya ng karma at alam niya lahat tungkol dito. Sinusuportahan siya ni Boruto, sinasabing sabay nilang haharapin si Jigen. Nagpatuloy si Sarada sa pag-practice ng Chidori sa talon. Pinag-usapan ni Nasai at Shikamaru kung pwede bang pagkatiwalaan si Koaki. At ang intel na nakuha ni Konohamaru mula sa airship crash. May coordinate dito na pwede lang ma-access gamit ang space-time ninjutsu, kaya hindi nila pwedeng baliwalain kahit posibleng trap. Sinabi ni Sai na pinapunta na niya si Sasuke para imbestigahan. Dumating si Sasuke sa destinasyon at napansin ang mga inukit na pader. Nangaral naman si Boro tungkol sa kaligtasan at pamumuno ng Otsutsuki sa kanyang kulto. Iniimbestiga ni Boro ang mga labi ng bumagsak na airship ni Victor at kumukuha ng ebidensya. Sa dimensyon ng Kara, ini-examine ni Sasuke ang mga inukit na pader at biglang nagpakita ng hologram ni Kinshiki Otsutsuki. Bumalik si Boro sa kanyang kulto at nangaral tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng Otsutsuki gamit ang Infinite Tsukuyomi. Sinabi niya na pinatay ng shinobi ng 5 malalaking shinobi country si Kaguya Otsutsuki at nagsinungaling na sakuna ang Infinite Tsukuyomi. Nakita ni Sasuke ang mga hologram ni Momoshiki at Kaguya. Napansin niya na nakapair ang mga ukit kaya naisip niyang may partner si Kaguya at lumitaw ang hologram nito. Dinadala ni Boro ang mga batang may tanong kay Inori na nagsasabing sinusuportahan niya ang pangaral ni Boro. Dumating ang kapatid ni Inori at pinigil ang 2 kultista gamit ang water release, gusto siyang iligtas. Hindi siya pinapansin ni Inori. Sinabi ni Boro na binigyan siya ng Diyos ng hindi masisirang katawan. At binigyan ng pagkakataon ng kapatid ni Inori na maniwala sa kanya. Hinati ng kapatid ni Inori si Boro gamit ang water release pero nag-regenerate lang siya. Dahil nakitang nag-regenerate si Boro, naniwala ang mga bata sa kanya. Pinapante ni Boro si Inori para dalhin ang mga bata at bigyan ng bagong damit. Tumanggi ang kapatid ni Inori na maniwala at pinalo siya ni Boro sa pamamagitan ng kamay na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Tinitingnan ni Boro ang nakuha niyang ebidensya mula sa airship. At iniisip kung paano ipapaliwanag ni Koji ang sarili niya. Nagpa-practice si Boruto ng Shuriken Jutsu at pinag-uusapan si Koaki kasama si Mitsuki na pinaalalahanan siya na maging maingat sa karma dahil kakaunti lang ang alam nila tungkol dito. Iniimbestiga ni Sasuke ang mga ugong at natuklasan ang nakatali na 10 tails na labis siyang nagulat. Nagtago siya habang dumating si Jigen at napansin ang karma nito. Pinanood niya habang sumisip-sip si Jigen ng chakra mula sa 10 tails at lumabas ang isang sungay katulad ng nakita niya sa hologram ng partner ni Kaguya. Itinago ni Jigen ang sungay at nagplano siyang bisitahin ng 2 vessel. Pag-uwi sa bahay, tinanong ni Mitsuki si Boruto kung ano ang gagawin niya kung permanente ang karma. Hindi nag-alala si Boruto, pinili niyang ituon ng pansin sa pagtalo kay Jigen bilang kanyang misyon. Habang pinapanood si Jigen, gusto ni Sasuke na agad ipaalam kay Naruto ang nangyayari. Tinitingnan ni Koaki ang naayos na vase at sinasabi ni Boruto sa kanya na mag-e-ensayo siya at makisama sa tatay niya. Nagising si Naruto at sinabi ni Kurama na kailangan nitong makialam kay Koaki kaya matutulog muna ng kaunti. Hinahanap ni Koaki ang nawawalang piraso ng vase pero sabi ni Naruto, araw-araw nililinis ni Hinata kaya malamang hindi niya ito mahahanap. Tinanong siya ni Naruto kung kailangan pa ba ito, kasi halos buo na ang vase. Sabi ni Koaki, walang kwenta ang leaking na vase at ganitong mga paliwanag ang dahilan kung bakit sumisigaw sa kanya si Boruto. Sabi ni Naruto, parang nakuha niya na naman ang isang mahigpit na anak pero tahimik na sinabi ni Koaki na hindi siya anak niya. Pinapanalo ni Shikadai si Iwaybe sa Extreme Shinobi Picture Scrolls kaya kailangan itong bigyan ng pagkain ang Team 10. Pinag-uusapan ng Team 5 at 10 ang kakulangan ng malalaking misyon kung mapagkakatiwalaan si Koaki. At ang opinyon nila tungkol sa kanya. Patuloy na binabantayan ni Koji si Koaki at napapansin na walang aksyon mula nang atakihin siya ni Delta. Iniisip niya kung bakit hindi pa kumikilos si Jigen kasi sa pamamagitan ni Delta, dapat alam niya na may karma din si Boruto. Kinuha ni Sarada ang mga bulaklak na in-order ng kanyang ina sa Yamanaka Flowers at bumili rin siya para sa sarili. Nadulas si Boruto habang nag-e-ensayo at napansin ni Mitsuki na nag-activate ang karma niya. Dahil hindi pa niya ito kaya i-activate sa gusto niya.
At alam ang mga sitwasyon kung kailan nag-a-activate, nag-aalala siya para kay Koaki. Umalis sina Hanota at Himawari para mamili. Paglabas ni Sarada sa shop, na-detect ni Ino ang isang masamang chakra at nabigla siya. Naglabas ng malaking chakra si Koaki mula sa karma niya na naging portal kung saan lumitaw si Jigen. Pinapanood ito ni Koji sa pamamagitan ng kanyang palaka. Lumawak pa ang karma ni Boruto kaya nagmadali silang pabalik ni Mitsuki sa bahay ng Uzumaki. Napansin ito ng Team 5 at 10. Nagulat si Koji na personal na lumitaw si Jigen at nagtanong kung kailangan pa ba ng retrieval mission kung kaya naman siyang magportal diretso kay Koaki. Napansin ni Jigen ang palaka niya at naisip ni Koji na talagang iniimbestigahan siya ni Jigen. Tahimik na sinabi ni Jigen na pupunta siya para kunin si Koaki at gusto rin niyang nandyan si Boruto. Atinik ni Naruto si Jigen. Pero natapilok siya at itinulak nito at naglabas si Jigen ng mga rod para pigilan siya. Sinubukan ng mga gwardya na tulungan si Naruto kahit na sinabi niya na lumayo. Parehong napigilan sila ng mga rod. Binabantaan ni Jigen si Koaki at sinubukang kumbinsihin siya na ang kamay na ibinigay sa kanya ay parang monitoring device na halos pareho lang sa karma. Patuloy na tinatanggihan ni Koaki ito habang binabash niya si Naruto at ang nayon. Lumawak ang karma niya at lumitaw ang sungay. Naikinagulat ni Jigen. Sinigawan ni Kurama si Naruto dahil matagal bago naalis ang mga rod kaya pumasok si Naruto sa chakra mode at tinulak si Jigen sabay tiningnan si Koaki. Lumabas si Jigen ng karma at nagsimula ang laban kay Naruto. Nakakaiwas si Naruto sa mga rod pero nataman siya ng isa kaya kinailangan niyang ilayo si Konohamaru. Naghanda si Jigen ng blast na ikinagulat ni Koji at inalok ni Koaki na sumama na lang kung palalabasin niya si Naruto ng buo. Pumayag si Jigen. Pero ayaw ni Naruto na isuko ni Koaki ang sarili kaya nagportal si Jigen kasama si Naruto sa ibang dimensyon. Plano niyang iwan si Naruto doon pero dumating si Sasuke at binago ang plano ni Jigen para harapin silang dalawa. Iniisip ni Jigen na malas para kay Naruto at Sasuke na sabay nilang nakita siya kaya kailangan talagang lumaban. Para kay Naruto at Sasuke, swerte naman kasi kung mauna nilang talunin si Jigen, pwede nilang ibuhos lahat ng lakas nila sa laban. Binabantayan sila ni Koji na nagtago ng palaka sa portal. Unti-unting nawawala ang karma ni Boruto. Dumating si Sarada sa bahay ng Uzumaki at nakita ang mga bakas ng pag-atake ni Jigen. Tiningnan niya si Konohamaru at sinabi ni Koaki na dinala si Naruto. Nakikipag-ugnayan si Ino sa Konoha Barrier Team at kinumpirma na nawala na ang chakra ni Naruto at Jigen. Iniutos niya na ipagpatuloy ang pagmamanman. In-update niya si Shikamaru na nagbigay ng mga utos. Nakikipaglaban si Jigen kay Naruto at Sasuke, naglalabas ng mga rod para umatake at depensahan ang sarili. Sinabi ni Sasuke kay Naruto na bigyan siya ng oras at ginawa ito ni Naruto gamit ang Shadow Clones. Pinagmamasdan ni Sasuke si Jigen at ang kanyang jutsu habang naglalaho at lumilitaw sa pagitan ng mga atake. Napag-alaman niya na lumiliit at bumabalik sa normal na laki si Jigen pati ang kanyang mga rod. Pinuri ni Jigen ang kakayahan ni Sasuke at nagpasya na siya ang unahin patayin. Binabalaan ni Sasuke na may isa pang sikreto si Jigen pero umatake na ito. Hinaharang ni Naruto ang mga rod gamit ang Big Ball Rasengan. Lumiliit si Jigen pero binabalaan ni Sasuke si Naruto kung nasaan siya. Inatake ni Naruto gamit ang Big Ball Rasengan pero kaya pa rin itong i-absorb ni Jigen kahit maliit na siya. Pinag-aralan na ito ni Naruto para mabigyan ng pagkakataon si Sasuke na umatake habang nag-a-absorb ng atake si Jigen. Nagportal palabas si Jigen para umiwas. Pinapasalamatan niya sila sa pagpapakita ng kahinaan ng kanyang kakayahan at lumabas ang sungay na nakilala ni Sasuke. Dinadala ng Medic Corps ang mga sugatang shinobi mula sa bahay ng Uzumaki habang dumarating sina Boruto at Mitsuki. Sinabi ni Koaki sa kanila at kay Sarada na si Jigen ang gumawa nito at siya rin ang kumuha kay Naruto. Gusto ni Koaki na hanapin si Naruto. Sabi ni Mitsuki, ayos lang si Naruto kasi gumagana pa rin ang prosthetic ni Koaki na umaasa sa chakra niya. In-update ni Sasuke si Naruto tungkol sa intel ng Otsutsuki at Ten Tails na natukoy niyang ang layunin ni Jigen ay tapusin ang chakra ng mundo. Ipinakita niya ang complete body Susanoo at si Naruto naman ay ipinakita si Kurama. Hinaharap nila si Jigen, na iniiwasan at hinaharap ang kanilang atake at tinapak si Sasuke palabas ng Susanoo. Pinigil siya ng mga rod pero pinalitan niya ng lugar si Jigen. Inatake ni Naruto gamit ang mga buntot ni Kurama pero iniiwasan ito ni Jigen at pinipigilan din ng mga buntot. Tinapak siya ni Naruto palabas ni Kurama. Gamit ang Rasengan, niloko nila si Jigen pero pinalitan ni Sasuke ang lugar para putulin ito at pinrotektahan ni Jigen ang sarili gamit ang rod mula sa leeg.
Sinubukan ni Sasuke sindihan si Jigen gamit ang Amaterasu. Pero inabsorb lang ito ni Jigen sa karma. Nag-aalala si Sasuke na baka kulang ang chakra niya para makalabas sa dimensyon gamit ang space-time ninjutsu. Napansin ni Jigen ang bitak sa katawan niya at iniisip na sobrang lakas na para sa katawan niya ito kaya kailangan niya si Koaki. Nagdesisyon siyang tapusin na ang laban at sinaksak sila mula sa ilalim at nagsimulang ibagsak ang takip sa battlefield. Dahil masyadong mahirap patayin si Naruto gamit si Kurama, pinili ni Jigen na isil siya. Niloloko ni Naruto si Jigen tungkol sa bitak sa katawan niya, pero sabi ni Kurama, huwag bigyan si Jigen ng dahilan para magbago ng isip. Tinanong ni Jigen si Boruto tungkol sa paglago ng karma niya. Lumapit siya para patayin si Sasuke, pero gumawa si Naruto ng shadow clones para mabigyan si Sasuke ng oras na makatakas. Na-convince si Sasuke na umalis at nagportal pabalik sa bahay kung saan natagpuan siya ni Sakura. Natapos ni Jigen ibagsak ang takip at lumiit ang seal. Lalo pang nabasag ang katawan niya at umiyak. Tinatanggihan ni Ashiki at Setsuki ang sakit at halaga niya bilang vessel at nagportal palayo. Pinanood ni Koji sa pamamagitan ng palaka at iniisip na sobrang informative ng buong nangyari. Biglang huminto ang prosthetic na kamay ni Koaki, kaya nahulog sa kanya ang litrato ni Naruto at nagulat siya ng todo.